gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Obvious naman eh. So wag nang mag-deny si si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Tuloy niyo na yung impeachment trial. Makatarungan at naayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. With due respect sa ating Senate President, no? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? O si Sara Duterte? Lahat ng mga desisyon, plenaryo ang nagde-decide niyan. Hindi isang tao lang, hindi isang opisyal, hindi isang miyembro lang. Everything is decided upon by plenary. Sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Nakalagay din sa saligang batas, mag-provide ng due process sa sino mang huhusgahan. Hindi minamadali ang due process din. Ang due process dapat sinusunod at sinusundan, gaano man kabilis, gaano man katagal, basta't ginagala ang karapatan ng bawat Una-una kami yung complainant, more than 200 na House of Representatives member ang complainant dito. Mula ito sa tulak ng ating taong bayan. So sa ginawa niyang June 2, no? From June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon niya gagawin yung presentation, no, ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, President SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pag-present or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. Dapat relevant yung schedule. Yes, actually February 5 sinimula na yun eh. Pero ano ba yung ginawa? No? Kung ano-anong mga dahilan ang sinabi ng Senado. Yung election, campaign, at saka mga personal na mga dahilan. So hindi dapat yun kasi wala naman sa Constitution yun. Malinaw ang sinasabi ng Constitution, immediately, pag na-transmit na sa kanila yung articles of impeachment, dapat ay harapin na ito regardless of kung ano man yung time. So tingin niyo ma'am, gumaganti ba? May pinoproteksyonan o natatakot? Ano po tingin niyo talaga? Well, something fishy, no? Gumaganti, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. So dininay po yun Escudero, sinabi po niya it has nothing to do with political play. Well, obvious naman eh. So wag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Kaya ang hilingan namin sa kanila ay unahin nyo na yung kahilingan ng taong bayan. Ituloy nyo na yung impeachment trial. Ma'am, sabi po nila meron daw parang lockdown ng mga senators that are willing to kill impeachment complaint. May lumabas sa online report. What's your take po doon sa sinasabing lockdown ng mga senators na parang gusto nilang patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatuloy? Ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya
Well, itong puwersa na ito, mas tingin ko ay taong bayan ang pupuksa sa inyo doon sa ginagawa ninyo, pagdidelay at doon sa bibalakin ninyo, huwag ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Ang tingin niyo parang takot din sila na lumabas yung mga ebidensya ng House prosecution. Kaya parang well, nakita naman natin parang kumbaga nagsasabi nga si Sara Duterte na willing siyang humarap sa impeachment trial, pero di ba bago noon nagpasa na siya sa Supreme Court yung kanyang supporter na hindi dapat ituloy. Kaya talagang takot sila na makita yung kanyang mga bank account, yung bank account ng pamilya niya na lalabas dito sa trial. Ma'am, what if may lumabas pong ruling ng Supreme Court on the impeachment trial na sabihin natin na against doon sa push natin to push the trial? Ano po masasabi po ninyo doon? What if nangyari nga yun? Well, sana naman walang ganon, Dapat ay mag-persist yung kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. Ma'am, si Akbalian Party List Representative Saldana, sinabi niya na parang may tanong siya, takot ba si SP Escudero kay VP Sara? Do you share the same sentiment? Well, tingin ko yung takot na yan ay palagay ko pwedeng maging totoo yan, pero ang tinitignan ko dyan ay yung mga personal interest ng mga senador, personal interest ng SP. How about si PBBM? Kasi sinasabi niyo po na si PBBM yung dahilan ng antala na takot din ba siya kay VP Sara? Well, nakikita natin umpisa pa lang na pinag-uusapan ng impeachment trial, impeachment ay meron na rin siyang ginagawang pagpipigil sa mga miyembro ng House. Kaya baka takot din siya na mangyari sa kanya yung impeachment. That remember, marami rin dapat sagutin ang pamilya niya. Makatarungan at naayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Sir, dumabol ba yung sinasabi ni FMD na gawin nyo na ngayon, tapusin hanggang June, bago mag-June 30? Hindi. Dahil sang-ayon sa rules, ay merong 10 araw para magbigay ng sagot si VP Sara. Ang authority ng mga prosecutors ng Kamara hanggang June 30 lamang dahil matatapos yung term nila ng June 30. Nakalagay din sa saligang batas, mag-provide ng due process sa sino mang huhusgahan. Hindi minamadali ang due process din. Ang due process dapat sinusunod at sinusundan, gaano man kabilis, gaano man katagal, basta't ginagala ang karapatan ng bawat panig. Sir, sorry, yung motion lang po. Sir, can be... Anong motion? Any kind of motion pertaining to the impeachment can be done anytime on the floor by anyone. Yes. Gano'n naman yung plenaryo. Sinabi ko na yun sa inyo kahapon, di ba? Plenary is supreme. Lahat ng mga desisyon, plenaryo ang nagde-decide niyan. Hindi isang tao lang, hindi isang opisyal, hindi isang miyembro lang. Everything is decided upon by plenary. Panoorin niyo yung mangyayari ngayon. Pagkatapos ng roll call, di ba? Magmo-motion ng majority leader o sino man taong tatayo na may gusto, tatanungin ng presiding officer, ako sino man, is there any objection? Kung wala, edi magpapatuloy yun. Kung may nag-object, pagdedebatihan, magbabagoan. Ganun naman lahat ng ginagawa namin. Kabilang na ito. Walang pinagkaiba ito. Medyo special lang siguro ito ngayon dahil may issue kayong dinadala at tinatalakay.